Ayan. So, kaya niya hanggang 400. Ayan, ito yung kagandahan kapag naka-wired to wireless. Magandang araw mga ka-basics. Ang video natin ngayon ay tungkol sa ating converged router na gagawin nating Wi-Fi extender. Ang model niya ay nasa likod, yung F670L. Tapos, nandito rin sa likod ng modem yung password at yung Wi-Fi name. Umpisahan natin yan sa pagre-reset ng modem. Pwede namang hindi i-reset, pero mas maganda na i-reset nyo para yung password at yung default ng router ay yun yung makuha natin. Yan, i-press mo lang yung sa likod, yung may nakalagay na reset, yung may butas. Hanap ka lang ng pin na pwedeng gamitin. Tapos, habang naka-on siya, kapag pinindot mo na yung button, antayin mo lang na umilaw lahat. Ayan, pag umilaw na lahat, bitawan mo na. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos, antayin mo lang siya na mag-initialize ulit bago ka mag-connect nung cellphone mo na gagamitin pang config. Ayan, antayin lang natin siya na mag-initialize hanggang makita mo yung loss. Ayan. Yung red na yan, naka-loss siya. Okay lang yan kasi wala siyang nakakabit na fiber. Ayan. Sa ano lang kasi yan, sa one connection. Tapos, hayaan mo lang siya. Tapos, i-connect natin yung wire na galing dun sa router natin, yung sa main router o kaya kung anong ISP yung gamit nyo. Dapat iilaw yung LAN 1. So, pwede naman LAN 1 to LAN 4. Mas preferred ko lang gamitin yung LAN 1. Tapos yung Wi-Fi, ayan, nakailaw din dapat. So, bali apat yung ilaw. Power, yung loss, LAN, tsaka yung Wi-Fi. Yung loss naka-red, wag nyo nang pansinin yun. Disregard nyo na lang. And connect ka lang gamit ang phone mo. Yung default password ng Wi-Fi ay nasa likod. Tsaka yung Wi-Fi name nandyan din. Tapos pag nakakonect ka na, i-click mo lang. Depende na to sa phone mo. Kailangan makita mo yung IP address. Ngayon yung IP address na yan, yung pinakadulo, papalitan mo ng 1. Open ka ng browser. Dapat connected ka na. Tapos i-type mo yung 192.168.1.1. Tapos yung username, admin. Type mo lang yung admin. Tapos yung password ay malaking C sa converge at ZTE123. Ayan, tapos enter mo lang. Ayan, kapag na-enter mo na, ayan, sa local network, click mo lang. Ayan, sundan mo lang yung itong nasa video. Tapos, sa LAN, unahin natin yung IPv6. Kasi may mga device na nakakakuha ng IP address gamit yung version 6. I-off lang natin siya. Ayan. Pag na-off mo na, apply. Tapos, punta ka sa IPv4. Sa IPv4 naman, DHCP server. Tapos, i-off mo rin. So, parehas lang nung IPv6. So, tatanggalin lang natin yung DHCP server para hindi siya magbigay ng IP address. Tapos, apply mo lang din. Ayan, tapos na. Na-config mo na. Ngayon, punta ka ulit sa device. Check mo yung IP address na nakukuha ng phone mo. I-disable natin yung Wi-Fi, tapos connect ulit tayo. Dapat magbabago na yung IP address ng phone. Connect lang ulit tayo. Ayan, connected na. Tapos dapat iba na yung IP address ng cellphone mo ngayon. Hindi na yung 1. Or kung 1 man, dapat doon na magagaling yun sa main na internet mo.
Ayan. So ngayon, ang IP address ng phone ko ay 192.168.86.31. Ngayon, ang IP address na to hindi pare-parehas syempre kung ano yung main IP mo, main internet mo. Karamihan kasi 1.1. So, maaaring hindi magbabago sa'yo, 1 pa rin, pero magkakaroon ka na ng internet. So, the way para malaman mo na may internet na, magte-test tayo. So, gagamitin ko yung isang phone ko. Magte-test ako ngayon sa speed test na lang. Ngayon, gamit yung aking phone, mag-speed test lang tayo. Take note ha, nag-connect ako sa gamit yung 5 gigahertz, hindi sa 2.4. Para makuha natin yung full speed na kaya ng ating repeater. Ayan. So, kaya niya hanggang 400. Ayan, ito yung kagandahan kapag naka-wired to wireless ang connection nyo. Kasi, kung wireless to wireless, let's say yung router 1, naka-wireless siya papunta sa extender mo, nagkakaroon na ng loss doon. Mataas yung ping, tapos mababa yung internet connection na nakukuha. Ito kasi, naka-full speed siya kasi naka-wire yung from main router mo, naka-wired siya papunta dito sa extender. So, ito yung pinaka-best na pwede nyong gamitin kasi walang loss yung data from router 1 to extender. Kung napansin nyo, ang lakas ng kuha niya, umaabot siya ng 400, 300 to 400 Mbps. Ito, yung full speed na ng internet ko to kasi may ibang gumagamit pa dito sa area. So, ibig sabihin, kung nag-speed test ako na walang ibang gumagamit, mas mataas pa yung makukuha ko. Ayun, sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Sana ay malinaw at nasundan nyo yung tutorial na ginawa ko. And salamat sa panunood at pa-subscribe na rin para sa mga susunod pa nating update. Maraming salamat.